Ang hanin sa loob ng pribadong silid. Pagluluksa ng Luke's Medical Center ay mabigat at halos nakakasakal sa samyo ng libong puting nilila. Bawat bulaklak ay isang testamento sa yaman at kapangyarihan ng pamilyang Di Marco. Sa gitna ng lahat, nakapatong sa isang marmol na plataporma ang isang kabaong nagawa sa pinakaputing kahoy ng maplal. Pinakintang hanggang sa ito'y sumasalamin sa malalamlam na ilaw mula sa mga chandelier na kristal. Sa loob nito, nakahimlay ang katawan ni Matthew Di Marco, ang isang tagapagmana ng isang imperyo na sumasaklaw sa buong Pilipinas. Ang katahimikan ay may bigat, isang katahimikang binasag lamang ng mga pigil na hikbi mula sa mga babaeng nakasuot ng itim na Chanel at Dior. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Maynila ay naroroon. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng pormal na kalungkutan. Ngunit walang mukha ang kasin. Tigas ng kay Don Alejandro Di Marco. Nakatayo siya malapit sa kabaong ng kanyang anak. Isang haliging bato na hindi matinag. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ang kanyang panga ay tiin. Isang larawan ng isang haring nawalan ng kaharian. Ilang sentimetro na lamang ang layo ng kabaong mula sa aapoy na pinto ng horno ng cremation. Ang init ay mararamdaman na. Isang paalala ng pagiging abo ng lahat ng bagay, yaman, kapangyarihan, buhay. Sa tabi ni Don Alejandro ay nakatayo si Isabel Fortalejo, ang kasintahan ni Matthew. Perpekto siya sa kanyang itim na Givenchy morning dress at mga perlas mula sa South Sea. Isang butil ng luha ang dahang gumulong sa kanyang pisngi, isang perpektong pagganap para sa mga manonood. Ang kanyang kalungkutan ay kasing kinis ng kanyang balat. Ngunit sa ilalim nito ay isang malamig na kalkulasyon. Ang pagkamatay ni Matthew ay isang abala, isang pagtaantala sa kanyang mga plano. Ang seremonya ay malapit ng matapos. Itinaas ng direktor ng pasilidad ang kanyang kamay, handa nang ibigay ang huling senyas. Ngunit bago pa man niya maibaba ang kanyang kamay, isang sigaw ang pumunit sa sagradong katahimikan. Itigil niyo, buhay pa siya. Lahat ng mga mata, na kanina'y puno ng pagdadalamhati, ay sabay na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sa isang sulok, malapit sa pinto ng mga serbisyo, nakatayo ang isang babae sa kanyang kupasing aso na uniforme ng janitor. Siya si Tala Reyes. Payat ang kanyang pangangatawan, simple ang kanyang mukha, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong buwan. Sa unang tingin, siya ay walang halaga, isang anino na hindi dapat naroroon sa pagtitipon ng mga Diyos at Diyosa ng lipunan. Ngunit ang kanyang mga mata ay aalam sa isang katiyakang hindi maipaliwanag. Isang apoy na kayang tumunaw sa yelo. Ang direktor ng pasilidad ang unang nakabawi sa pagkabira. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Mga gwardya, 2 gwardyang nakabarong ang mabilis na lumapit kay Tala. Handang kalagka rin siya palabas. Ngunit si Isabel Fortalejo ang naunang kumilos. Lumakad siya palapit kay Tala. Ang bawat hakbang ay puno ng paghamak. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay mahina, ngunit kasing talas ng isang patalim na yelo. Isang hamak na tagalinis, sabi ni Isabel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang mumingiwi na parabang naamoy niya ang kahirapan ni Tala. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng paggambala sa libing ng isang Di Marco? Umalis ka, na bago ko pa siguraduhin maglalaho ka sa Maynila na parang bula. Ang banta ay hindi nakatago. Ito may isang pangako. Ngunit hindi na tinag si Tala. Hindi siya tumingin kay Isabel. Ang kanyang mga mata
ay nakapako kay Don Alejandro, ang iisang tao na may kapangyarihang magpatigil sa lahat. Ang tingin niya ay isang pagsusumamo, ngunit may kasamang bakal na determinasyon. Inoo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Pakiusap. Alam kong imposible itong pakinggan. Pero nakikita ko, nararamdaman ko. Hindi pa siya patay. May isang sinulid pa ng buhay na nakakapit sa kanya. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Isabel. Sinulid ng buhay. Anong pinagsasabi mo? Pinirmahan na ng pinakamanghuhusay na doktor sa buong Asya ang kanyang death certificate. Huwag kang magdala ng iyong kahibangan dito. Lumingon si Tala kay Don Alejandro, at sa kanyang mga mata ay may desperasyong sumisigaw. 5 segundo lang po ang hinihingi ko, 5 segundo, para patunayan ang sinasabi ko kung mali ako. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Kahit ang buhay ko. Ang buong silid ay muling natahimik. Ang alok ni Tala ay tawa, ngunit ang kanyang katapatan ay hindi maikakaila. Si Don Alejandro, na kanina'y isang statwa, ay bahagyang gumalaw. Tinitigan niya ang babae sa unipormeng kupas. Sa loob ng ilang araw, tinanggap na niya ang katotohanan. Ang kanyang anak, ang kanyang asa, ay wala na. Ngunit sa sinabi ng babaeng ito, isang maliit at halos patay na mitsa ng asa ang biglang umapoy sa kanyang puso. Isang hibang na asa. Isang huling sugal. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Sa isang tinig na halos hindi marinig, ngunit may bigat ng isang hari, utos siya. Itigil niyo. Ang kamay ng director ay nanigas sa air. Ang mga guwalya ay umatras. Si Isabel ay napasinghap sa pagkadismaya. Alejandro, hindi mo ba nakikita? Nababaliw na ang babaeng ito, ngunit hindi siya pinansin ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tala. 5 segundo. Ipakita mo sa akin. Tumango si Tala, at sa isang iglap ay tumakbo siya palapit sa kabaong. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, at tiyak, hindi gaya ng isang ganitor, kundi ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Sa pagkabigla ng lahat, itinaas niya ang takip ng kabaong. Ang malamig at perpektong mukha ni Metro Di Marco ay lumitaw. Maputla, walang buhay. Hindi ginamit ni Tala ang kanyang mga kamay sa paraang inaasahan ng lahat. Hindi niya sinuri ang pulso o ang paghinga. Sa halip, ang kanyang mahahaba at payat na mga daliri ay dahang dumapo sa isang kakaibang punto sa ilalim ng buto, sa balagat ni Mateo, isang lugar na hindi kailanman sinusuri ng mga modernong doktor. Iyon ang hiyas ng buhay, isang lihim na ipinasa sa mga henerasyon ng kanyang angkan. Isinara niya ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa dulo ng kanyang mga daliri. 1 segundo. Walang nangyari. Ang mga bulungan ng pagdududa ay nagsimulang marinig. 2 segundo. Ang ngisi sa mukha ni Isabel ay lumapad. 3 segundo. Ang direktor ng pasilidad ay nagsimulang kumilos upang itaboy siya. 4 segundo. Si Don Alejandro ay pumikit, ang huling hibla ng asa ay nagsimulang mapatid. At sa 5 segundo, isang mahinang tunog ang bumasag sa lahat. Isang sulong, mahinang tunog. Galing ito sa isang maliit na heart monitor na nakakabit pa rin sa isang stand sa tabi. Hindi pa tuluyang naiaalis.
Ang linyang kanina, ipatag, at malang buhay, ay biglang nagpakita ng isang maliit, nanginginig na alon. Pet, bit. Ang tunog ay mas mahina pa sa isang bulong, ngunit sa silid na yon, kasing lakas ito ng isang kulog. Nagsimula ang kaguluhan. Diyos ko! Sigaw ng isang doktor mula sa mga panauhin. Imposible! Ang mga doktor at nurse na naroroon ay biglang nagtakbuhan palapit. Tinulak nila si Talapalayo. Ang kabaong ay mabilis na inilayo sa horno. Ang katawan ni Metro ay inilipat sa isang stretcher at isinugod palabas ng silid, patungo sa emergency room. Where do I keep the crash cart? Dr. Ramirez, sa loob ng ilang sandali, ang son na silid ng pagluluksa ay naging isang eksena ng kaguluhan sa emergency room. Si Don Alejandro ay nanginginig, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Si Isabel ay namumutla. Ang kanyang perpektong maskara ay nabasag, nagpapakita ng isang anyo ng pagkasuklam at takot. Sa gitna ng lahat, si Tala Reyes ay naiwang nakatayo, nakalimutan ng lahat. Ang kanyang lakas ay biglang nawala, at napasandal siya sa pader, humihingal. Nagawa niya. Nang medyo rumupa na ang kaguluhan, at naipasok na si Mateo sa isto, akmang, aalis na si Tala. Tapos na ang kanyang ginawa. Ngunit pagakbang niya sa pasilyo, dalawang malalaking guwardiya ang humarang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Sila ay mga pader na gawa sa laman. Mula sa kanilang likuran, lumitaw si Don Alejandro de Marco. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang amang nagluluksa. Ito ay mukha ng isang business tikoon, isang lobo na sinusuri ang isang kakaibang nilalang na pumasok sa kanyang teritoryo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pasasalamat. Ang mga ito'y puno ng pagsisiyasat, pagdududa, at isang malamig na pag-ari. Lumapit siya kay Tala. Ang kanyang presensya ay sapat na para palamigin ang buong pasilyo. Sino ka? Tanong niya, ang kanyang boses, na'y kalmado, ngunit may bigat na kayang dumurog ng buto. Tala Reyes po. Naglilinis lang po ako dito. Sagot ni Tala, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi pinansin ni Don Alejandro ang kanyang sagot. Para sa kanya, iyon ay isang kasinungalingan. Walang ordinaryong tagalinis ang makakagawa ng ginawa niya. Tinitigan niya si Tala mula ulo hanggang paa, na para bang sinusubukan niyang basahin ang bawat sikreto na itinatago nito. Mula ngayon, idineklara ng Don ang kanyang boses ay isang utos na hindi maaaring suwayin. Ikaw ang magiging personal na nurse ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Pero hindi po ako nurse. Hindi ako nagtatanong. Putol ni Don Alejandro sa kanya. Bawat galaw mo ay babantayan. Bawat pagkain mo ay susuriin. Bawat salita mo ay pakikinggan. Mananatili ka sa mansyon ng mga De Marco hanggang sa tuluyang gumaling si Mateo. Hindi ito pasasalamat. Ito ay isang utos. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay lalong lumanig. At isa pa, huwag mo man lang isipin na tumakas. Ang buong Maynila ay aking bakuran. Walang sulok na maaari mong pagtaguan. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod na siya at naglakad palayo. Tasunod ang kanyang mga alalay, iniwan si Tala sa pagitan ng dalawang gwardiya. Tuon na pagtanto ni Tala ang kanyang pagkakamali. Sa kanyang desperadong pagtatangka na iligtas ang isang buhay, hindi niya namalayan ang bitag na kanyang pinasok. Hindi siya isang bayani na gumawa ng isang himala. Sa mga mata ng mga makapangyarihan, isa siyang anomalya,
isang panganib, isang kasangkapan na kailangang kontrolin. Hindi siya nakalaya. Sa halip, kakatok pa lang siya sa pinto ng isang mas malaki, mas maganda, at mas mapanganib na kulungan, isang gintong hawla. Ang hangin sa loob ng pribadong silid, pagluluksa ng Luke's Medical Center ay mabigat at halos nakakasakal sa samin ng libong puting lila. Bawat bulaklak ay isang testamento sa yaman at kapangyarihan ng pamilyang DiMarco. Isang maranyang paalam sa iisang tagapagmana. Sa gitna ng lahat, nakapatong sa isang marmol na plataporma ang isang kabaong naggawa. Sa pinakaputing kahoy ng maplal, pinakintam hanggang sa ito'y sumasalamin sa malalamlam na ilaw mula sa mga chandelier na kristal. Sa loob nito, nakahinlay ang katawan ni Medyo DiMarco, isang pangalan na katumbas ng isang imperyo na sumasaklaw sa buong Pilipinas. Ang katahimikan ay may sariling bigat, isang katahimikang binasag lamang ng mga pigil na hikbi mula sa mga babaeng nakasuot ng itim na Chanel at Dior. Ang kanilang mga luha ay maingat na pinupunasan upang hindi masira ang kanilang mamahaling makiap. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Maynila ay naroroon, ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng formal na kalungkutan, habang sa isipan nila ay kinakalkula na kung paano makikinabang sa pagkawala ng isang haligi ng kapangyarihan. Ngunit walang mukha ang kasin. Tigas ng kay Don Alejandro DiMarco. Nakatayo siya malapit sa kabaong ng kanyang anak. Isang haliging bato na hindi matinag. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ang kanyang panga ay tiin. Isang larawan ng isang haring nawalan ng kaharian ng kanyang hinaharap. Tilang sentimetro na lamang ang layo ng kabaong mula sa aapoy na pinto ng horno ng cremation. Ang init ay mararamdaman na. Isang nakakapasong paalala ng pagiging abo ng lahat ng bagay, yaman, kapangyarihan, buhay. Sa tabi ni Don Alejandro ay nakatayo si Isabel Fortalejo, ang kasintahan ni Natio, ang babaeng nakatakdang maging susunod na reyna ng imperyo. Perpekto siya sa kanyang itim na Givenchy morning dress at mga perlas mula sa sotsi na kumikinang sa kanyang leeg. Isang butil ng luha ang dahang gumulong sa kanyang pisngi, isang perpektong pagganap pa sa mga manonood. Ang kanyang kalungkutan ay kasing kinis ng kanyang balat, ngunit sa ilalim nito ay isang malamig na kalkulasyon. Ang pagkamatay ni Mateo ay isang abala, isang hindi inaasahang pagkaantala sa kanyang mga plano sa pag-akyat sa trono. Ang seremonya ay malapit nang matapos. Itinaas ng direktor ng pasilidad ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng propesyonal na pakikiramay. Handa nang ibigay ang huling senyas upang simulan ang proseso. Ang buong silid ay nagpipigil ng hininga. Ngunit bago pa man niya maibaba ang kanyang kamay, isang sigaw ang pumunit sa sagladong katahimikan. Kasing gulat ng isang kidla sa isang maaliwalas na langit. Itigin niyo, buhay pa siya. Lahat ng mga mata, na kanina'y puno ng huwag o totoong pagdadalamhati, ay sabay na napalingon sa pinanggalingan ng boses na yun na puno ng desperasyon at hindi matitinag na paniniwala. Sa isang sulok, malapit sa pinto ng mga serbisyo na nakatago sa anino, nakatayo ang isang babae sa kanyang kupasing asul na uniforme ng janitori. Siya si Talaries. Payat ang kanyang pangangatawan, simple, ang kanyang mukha at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong buwan na ilang hibla ay nakawala na. Sa unang tingin, siya ay walang halaga. Isang anino na hindi dapat naroroon sa pagtitipon ng mga Diyos at Diyosa ng mataas na lipunan. Ngunit ang kanyang mga mata ay aalab sa isang katiyakang hindi maipaliwag. Isang apoy na kayang tumunaw sa yelo ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa silid.
Ang direktor ng pasilidad ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Mga gwardiya? Palabasin ng babaeng ito. 2 gwardyang nakabarong, nakasing, laki ng isang aparador, ang mabilis na lumapit kay Tala. Ang kanilang mga kamay ay handa, nang kalagarin siya palabas na parang isang basahan. Ngunit si Isabel Fostalejo ang naunang kumilos. Lumakad siya palapit kay Tala, ang bawat yabag ng kanyang mga stiletto, sa marmol, na sahig, ay isang matinis na tunog ng paghahamak. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay mahina, ngulit kasing talas ng isang patalim na yelo. Isang hamak na tagalinis. Sabi ni Isabel, ang kanyang mga labi ay bahagyang humingiwi na para bang naamoy niya ang kahirapan ni Tala na sumisira sa mamahaling pabango sa silid. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng paggambala sa libing ng isang Di Marco? Ang iyong katapangan ay kamangmangan. Umalis ka na bago ko pa siguraduhin maglalaho ka sa Maynila na paangbula. Ang banta ay hindi nakatago. Ito ay isang pangako, isang bagay na kaya niyang gawin sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Ngunit hindi na tinagsitala. Hindi siya tumingin kay Isabel na parabang ang magandang babae ay hangin lamang. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Don Alejandro, ang isang tao na may kapangyarihang magpatigil sa lahat. Ang hari sa silid na ito. Ang tingin niya ay isang pagsusumamo, ngunit may kasamang bakal na determinasyon na hindi nababagay sa kanyang marupok na anyo. Inoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw at kumalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Pakikusap. Alam kong imposible itong pakinggan. Ngunit nakikita ko, nararamdaman ko, hindi pa siya patay. May isang sinulid pa ng buhay na nakakapit sa kanya, isang sinulid na malapit ng mapatid. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Isabel. Sinulid ng buhay. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Pinirmahan na ng pinakamahuhusay na doktor sa buong Asya ang kanyang death certificate. Huwag kang magdala ng iyong kahibangan at kabaliwan dito. Baka ang amoy ng panlinis ang sumira sa iyong pag-ihisip. Lumingon si Tala kay Don Alejandro at sa kanyang mga mata ay may desperasyong sumisigaw. Isang huling pag-asa. 5 segundo lang po ang hinihingi ko. Bigyan niyo ako ng 5 segundo para patunayan ang sinasabi ko. Kung mali ako, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Kahit ang buhay ko. Ang buong silid ay muling natahimik. Ang alok ni Tala ay katawa. Tawa, isang bagay na mula sa isang pelikula, ngunit ang kanyang katapatan ay hindi maikakaila. Isang apoy na nagbibigay, init sa malamig na silid. Si Don Alejandro, na kanina'y isang estatwa ng nagluluksa, ay bahagyang gumalaw. Titigan niya ang babae sa uniformeng kupas, na parabang ngayon lang niya ito nakita. Sa loob ng ilang araw, tinanggap na niya ng malupit na katotohanan. Ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa, ang kanyang kaharian ay wala na. Ngunit sa sinabi ng babaeng ito, isang maliit at halos patay na nitsa ng pag-asa, isang bagay na matagal na niyang ibinuon, ang biglang umapoy sa kanyang puso. Isang hibang na pag-asa. Isang huling sugal ng isang taong wala nang maaring iwalan pa, sa isang tinig na halos hindi marinig. Ngunit may bigat ng isang hari na nagbibigay ng isang mahirap na utos, nagsalita siya. Itigil niyo. Ang kamay ng direktor ay nanigas sa ear. Ang mga gwardiya ay umatras na parang mga alon na humahampas sa bato. Si Isabel ay napasinghap sa pagkadismaya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit.
Alejandro, hindi mo ba nakikita? Nababaliw na ang babaeng ito. Pinaglalaruan niya ang ating pagluluksa, ngunit hindi siya pinansin ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata, na puno ng matinding sakit, ay nakatuon lamang kay Tala. 5 segundo. Ipakita mo sa akin. Tumango si Tala. At sa isang iglap, ay tumakbo siya palapit sa kabaong. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak, hindi gaya ng isang janitor, kundi ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Sa pagkabigla ng lahat, itinaas niya ang mabigat na takip ng kabaong na walang kahirap. Ang malamig at perpektong mukha ni Maestro Di Marco ay lumitaw. Maputla, walang buhay, gwapo pa rin kahit sa kamatayan. Hindi ginamit ni Tala ang kanyang mga kamay sa paraang inaasahan ng lahat. Hindi niya sinuri ang pulso, sa liid, o ang pagina sa ilong. Sa halip, ang kanyang mahahaba at payat na mga daliri na may kalyo dahil sa pagtatrabaho ay dahang dumapo sa isang kakaibang punto sa ilalim ng buto, sa balagat ni Mateo. Isang lugar na hindi kailanman sinusurin ng mga model ng doktor. Iyon, ang hiyas ng buhay, isang lihim na ipinasa sa mga henerasyon ng kanyang angkan ng mga manggagamot, isang kaalamang itinago niya sa ilalim ng uniforme ng isang tagarinis. Isinara niya ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa dulo ng kanyang mga daliri. Isang halos hindi nakikitang enerhiya ang dumaloy mula sa kanya, patungo sa malamig na balat. 1 segundo. Walang nangyari. Ang mga bulungan ng pagdududa at pangungmutya ay nagsimulang marinig sa mga piling panauhin. 2 segundo. Ang ngisi sa mukha ni Isabel ay lumapad, isang ngisi ng tagumpay. Nakikita na niya kung paano niya ipapatapon ang babaeng ito sa pinakamalayo at pinakamiserableng lugar. 3 segundo. Ang direktor ng pasilidad ay nagsimulang kumilos upang itaboy siya, sapat na ang kahibangang ito. 4 segundo. Si Don Alejandro ay pumikit. Ang huling hibla ng pag-asa ay nagsimulang mapatid sa kanyang puso. At ang sakit ay bumalik ng may mas matinding lakas. At sa 5 segundo, isang mahinang tunog ang bumasag sa lahat. Pait. Isang sulong, mahinang tunog. Galing ito sa isang maliit na heart monitor na nakakabit pa rin sa isang stand sa tabi. Hindi pa tuluyang naiaalis ng mga tauhan ang ospital. Ang linyang kanina hipatag at walang buhay, isang testamento ng kamatayan, ay biglang nagpakita ng isang maliit, naninginig na alon. Beep! Beep! Ang tunog ay mas mahina pa sa isang bulong. Ngunit sa silid na yon, kasing lakas ito ng isang kulob mula sa langit. Nagsimula ang kaguluhan. Diyos ko! Sigaw ng isang doktor mula sa mga panauhin, napatayo mula sa kanyang upuan. Imposible! Ito ay isang himala. Iyaw ng isang matandang babae. Ang mga doktor at nurse na naroroon, biyang panauhin ay biglang nagtakbuhan palapit. Ang kanilang profesional na insingto ay nanaig sa kanilang pagkabig. Tinulak nila si Talapalayo. Ang kabaong ay mabilis na inilayo sa horino. Ang katawan ni Mateo ay maingat, ngunit mabilis na inilipat sa isang stretcher at isinugod palabas ng silid, patungo sa emergency room. Carried away. Get the crash cart. Page Dr. Brames. We have a heartbeat. I repeat. We have a heartbeat. Sa loob ng ilang sandali, ang sohon na silid ng pagluluksa ay naging isang eksena ng kaguluhan sa emergency room. Si Don Alejandro ay nanginginig, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Napahawak siya sa kabaong upang hindi matumba. Si Isabel ay namumutla,
Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyang nabasag. Nagpapakita ng isang anyo ng pagkasuklam, hindi paniniwala, at takot. Ang kanyang pinakahihintay na trono ay biglang lumayo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Talareyes ay naiwang nakatayo, nakalimutan ng lahat. Ang kanyang lakas ay biglang nawala at napasandal siya sa malamig na pader, umihingal na parang katatapos lang tumakbo sa isang mahabang karera. Nagawa niya nang medyo humupa na ang kaguluhan at naipasok na si Maitro sa intensive care, ngunit akmang aalis na si Tala ng palihim. Tapos na ang kanyang ginawa. Ngunit pagakbang niya sa pasilyo, 2 malalaking guwaldya ang humarang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Sila ay mga padera na gawa sa laman na hindi niya kayang lampasan. Mula sa kanilang likuran, lumitaw si Don Alejandro Di Marco. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang amang nagluluksa o isang taong nakasaksi ng himala. Ito ay mukha ng isang business tikoon, isang labo na sinusuri ang isang kakaibang nilalang na pumasok sa kanyang teritoryo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pasasalamat. Ang mga ito'y puno ng pagsisiyasat, pagdududa, at isang malamig na pagnanais na mag-ay. Lumapit siya kay Tala. Ang kanyang presensya ay sapat na para palamigin ang buong pasilyo. Mas malamig pa kaysa sa silid ng pagluluksa. Sino ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit may bigat na kayang dumurog ng boto. Talareyes po. Naglilinis lang po ako dito. Sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kanyang tapang kanina ay nawala sa harap ng ganitong kapangyarihan. Hindi pinansin ni Don Alejandro ang kanyang sagot. Para sa kanya, iyon ay isang kasinungalingan o isang hindi kumpletong katotohanan. Walang ordinaryong tagalinis ang makakagawa ng ginawa niya. Tinitigan niya si Tala mula ulo hanggang paa na para bang sinusubukan niyang basahin ang bawat sikreto na itinatago nito sa likod ng kupasing uniforme. Mula ngayon, idineklara ng Don, ang kanyang boses ay isang utos na hindi maaring suwayin. Isang haton na naibigay na, ikaw ang magiging personal na nurse ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Pero hindi po ako nurse, hindi ako nagtatanong. Puto ni Don Alejandro sa kanya, ang kanyang boses ay walang bakas ng pasensya. Bawat galaw mo ay babantayan. Bawat pagkain mo ay susuriin. Bawat salita mo ay pakikinggan. Mananatili ka sa mansyon ng mga Di Marco hanggang sa tuluyang gumaling si Mito. Hindi ito isang pakiusap, at lalong hindi ito pasasalamat. Ito ay isang utos. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay lalong lumamig na parang yelo. At isa pa, huwag mo man lang isipin na tumakas. Ang buong Maynila ay aking bakuran. Walang sulok na maaari mong pagtaguan, kung saan hindi ka mahahanap ng aking mga tauhan. Pagkatapos, sabihin niyon, tumalikod na siya, at naglakad palayo. Kasunod ang kanyang mga alalay, iniwan si Tala sa pagitan ng 2 gwardya na ngayon ay kanyang mga personal na bantay. Doon, napagtanto ni Tala ang kanyang malaking pagkakamali. Sa kanyang desperadong pagtatangka, na iligtas ang isang buhay, hindi niya namalayan ang bitad na kanyang pinasok. Hindi siya isang bayani na gumawa ng isang himala. Sa mga mata ng mga makapangyarihan, isa siyang anomalya, isang panganib, isang kasangkapan na kailangang kontrolin at pag-aralan. Hindi siya nakalaya. Sa halip, kakatok pa lang siya sa pinto ng isang mas malaki, mas maganda, at mas mapanganib na kulungan, isang gintong hawla. 3 araw ang lumipas sa isang malabong ulap ng gamot,
at artipisyal na pagtulog. Nang, sa wakas, ay imulat ni Matthew DeMarco ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay hindi ang aalalang mukha ng kanyang ama o ang magandang mukha ng kanyang kasintahan. Ang una niyang nakita ay ang kisanmay, isang perpektong puting kandas na walang bahid, na sinasalamin ang malamig, at walang pakiramdam na liwanag ng isang maranyang silid sa ospital na mas mukha pang presidential suite ng isang five-star hotel. Naramdaman niya ang sakit, isang mapuro na kirot na gumagapang sa kanyang buong katawan, isang paalala na ang kanyang perpektong kontroladong mundo ay gumuho. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon ay mayroong isang bagay na mas malakas, ang matalas na talim ng kanyang isipan, na unti-unting bumabalik sa dati nitong kasanayan. Ang kanyang mga alaala ay piraso, ang nakakasilaw na ilaw ng isang paparating na dak, ang tunog ng nababasag na salamin, ang biglaang kadiliman. At pagkatapos, wala. Isang ganap na kawalan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Ang kamay ay maliit at mainit, ngunit mayroon itong hindi inaasahang lakas. Ibinaba niya ang kanyang tingin, at nakita ang isang babae. Isang babaeng nakasuot ng puting uniforme ng nurse na tila masyadong malaki para sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng paraan. Siya ang babaeng mula sa alaala ng iba, ang babaeng lumitaw mula sa mga anino. Si Tala Reyes. Ngunit ang isip ni Matthew ay hindi gumagana tulad ng sa karaniwang tao. Hindi ito naghahanap ng himala o pasasalamat. Naghahanap ito ng mga pattern, ng mga motibo, ng mga anomalya sa sistema. At ang babaeng ito ay isang malaking anomalya. Sino ka? Ang una niyang salita, ang kanyang boses, ay magaspanglat mahina dahil sa matagal na hindi paggamit. Ngunit ang lamig sa tono nito ay hindi maikakaila. Pahagyang nagulat si Tala sa biglaang paggising nito, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang komposur. Ako po si Tala Reyes, ang personal nurse ninyo. Hindi nagustuhan ni Matthew ang sagot. Masyadong simple, masyadong rehearsed. Hindi ko kailangan ng nurse. Kailangan ko ang aking telepono. Hindi pa po kayo maaring gumamit ng telepono, ibigay mo sa akin ang telepono. Utos niya, at sa pagkakataong ito, may bakal sa kanyang boses na nagpatigil sa anumang pagtutol ni Tala. Walang nagawa si Tala, kundi iabot ang itim na telepono mula sa bedside table. Ang mga daliri ni Matthew ay nanginginig pa, ngunit ang kanyang pagpindot ay mabilis at tiyak. Isang numero lang ang kanyang dinawagan. Marco, sabi niya sa sandaling sumagot ang nasa kabilang linya. Buhay ako. Huwag kang magtanong. May ipapagawa ako sa iyo. Isang pangalan. Ala Reyes. Janitor Sasti. Lux biglang naging nurse ko. Alanin mo ang lahat. Tungkol sa kanya. Bawat detalye, mula sa kanyang kapanganakan, hanggang sa kung anong kinain niya, kahapon. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod niya. Sino ang nagpadala sa kanya? Mayroon kang 24 na oras. Ibinaba niya ang tawag ng hindi na hinihintayang sagot. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Tala at ang kanyang mga mata, na dati puno ng ulap ng karamdaman, ay ngayon ay kasing linaw at kasing talim ng isang obsidian. Lumabas ka. Iyon ay hindi isang pakiusap. Iyon ay isang pagtataboy. Ang mansyon ng mga DeMarco ay hindi isang bahay. Dito ay isang kaharian na nakatago sa likod ng matataas na pader sa gitna ng Forbes Park. Si Tala, na nakasakay sa isang itim na
Royce, na mas tahimik kaysa sa isang bulong, ay nakaramdam na parang isang langgam na pumapasok sa palasyo ng mga higante. Ang mga bakal na tarangkahan na may gintong emblem ng isang agila ay bumukas ng walang tunog na nagbubunyan ng isang napakahabang daanan na napapaligiran ng mga perpektong pinutol na halaman at mga fountain na kumikinang sa ilalim ng araw. Bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng kapangyarihan, isang kapangyarihan na kayang yumurak sa mga taong tulad niya, nang hindi man lang namamalayan. Dinala siya sa isang silid, sa isang hiwalay na pakpak ng mansyon. Ito ay mas malaki at mas marangya kaysa sa buong apartment na tinilhan niya sa buong buhay niya, na may sariling banyo na gawa sa marmol at isang balkonaheng may tanawin ng isang hardin na kasing lawak ng isang parke. Ngunit ang dalawang guwadyang tahimik na nakaposte sa labas ng kanyang pinto ay isang malinaw na paalala. Hindi ito isang silid ng panauhin. Ito ay isang selda sa isang gintong hawla. Nagsimula ang kanyang bagong buhay bilang tagapag-alala ng isang lalaking kinasusuklaman ang kanyang presensya. Si Matthew ay inilipat mula sa ospital pabalik sa kanyang sariling suwete sa mansyon. Ito ay isang mundo ng itim, puti, at kulay, abo, na sumasalanin sa personalidad ng may ari nito. Bawat araw ay isang labanan ng kalooban. Ang sopas na ito ay masyadong maalat, sabi ni Matthew. Isang araw, itinutulak ang mangkok na personal na inihanda ni Tala. Iyan po ang inireseta ng nutritionist. Mahinahong sagot ni Tala. Hindi ko tinatanong kung ano ang inireseta. Sinasabi ko sa iyo na maalat ito. Hindi ba marunong makinig ang mga janitor? Hindi sumagot si Tala. Kinuha lang niya ang tray at tahimik na umalis. Bumalik pagkaraan ng ilang minuto na may dalang bagong mangkok na alam niyang itutulak din ito palayo. Laging sinusubukan ni Mateo ang kanyang mga hangganan. Pinagbubuhos siya ng tubig. Pinupulot ang mga bagay na sadyang iniuulob. Tinatawag siya sa gitna ng gabi para lang sa isang basong tubig na nasa tabi na mismo ng kanyang kama. Ngunit sa bawat iinsulto at pagsubok, si Tala ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay isang hindi nababasang maskara ng profesionalismo. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakainis para kay Matthew kaysa sa anumang sigaw o pag-iyak. Ito ay isang tahimik na pagsuway, isang pagtanggi na hayaan siyang masira. Ang mga pagbisita ni Isabel Fortalejo ay nagdagdag ng ibang uri ng lason sa hangin. Kung si Matthew ay isang nagyelong bagyo, si Isabel ay isang matamis na lason na nakabarot sa sutla at diamante. Isang hapon, habang nagpapahinga si Matthew, dinala ni Isabel ang isang karay na may mamahaling porselanang set ng tsaa at isang mangkok ng mainit na sopas. Ala, darling, tawag niya sa isang boses na kasing tamis ng pulot. Maaari mo bang iabot sa akin ang pamunas? Parang may natapon dito. Nang yumuko si Tala upang kunin ang pamunas, sinadya ni Isabel na madulas ang kanyang kamay at ang buong mangkok ng kumukulong sopas ay tumapon sa likod ng kamay ni Tala. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa balat ni Tala na parabang isang nagbabagang bakal ang idinikit dito. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya napasinghap. Tumingin lang siya sa kanyang kamay na mabilis na namumula at nagkakaroon ang paltos. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabel na may walang emosyong mga mata. Ay nako, I'm so clumsy. Sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sorry, ha? Sana hindi ka gaanong
nasaktan. Alam mo na, ang balat ng mga trabahador ay mas makapal naman, di ba? Hindi sumagot si Tala. Tumalikod lang siya at naglakad papunta sa banyo ng may dignidad. Sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo, kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang isang ungol ng sakit. Habang ginagamot niya ang kanyang paso gamit ang first aid kit, narinig niya ang tawa ni Isabel mula sa labas. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tala na sa mundong ito, ang kalupitan ay maaring maging isang uri ng libangan. Isang gabi, ang tensyon sa pagitan ni Tala at Mateo ay umabot sa sukbon. Si Mateo ay nilagnat ng mataas, isang komplikasyon mula sa kanyang mga pinsala. Ang kanyang balat ay aapoy, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Ang mga doktor ay aalala, nagbibigay ng mga gamot na tila walang epekto. Habang nagkakagulo ang lahat, si Tala ay tahimik na lumabas patungo sa hardin ng mansyon sa dilim ng gabi. Gamit ang liwanag mula sa kanyang telepono, pinili niya ang mga dahon mula sa isang partikular na halaman, isang halamang gamot na kilala lamang ng kanyang angkan. Ang Hierba de Santa Maria. Tumalik siya sa silid, dinurog ang mga dahon sa isang maliit na lusong hanggang sa lumabas ang katas nito, at inilagay ang mga ito sa isang malinis na tela. Ang amoy ng mga dahon ay malakas at nakakaginhawa. Lumapit siya sa kama ni Mateo, hindi pinapansin ang mga babala ng pribadong nurse na huwag gumamit ng hindi siyentipikong pamamaraan. Dahan niyang idinampi ang malamig na tela sa noo, liig, at pulso ni Mateo. Ilang oras siyang nanatili sa tabi nito, paulit-ulit na binabasa ang tela sa malamig na tubig at dinurog na dahon. Sa wakas, bandang madaling araw, ang panginginig ni Mateo ay huminto. Ang kanyang paghina ay naging mas malalim at mas regla. Pumaba ang kanyang lagnat. Nakahina ng maluwag si Tala. Napagod sa buong mandamag na pagbabantay. Napaupo siya sa isang silya sa tabi ng kama, at sa hindi inaasahan ay nakatulog. Nagising siya sa isang marahas na pagkakahawak sa kanyang pulso. Nagmulat siya ng kanyang mga mata, at nakita ang mga mata ni Mateo na nakatitig sa kanya. 1 sentimetro lang ang layo. Ang mga ito ay hindi na malabo dahil sa lagnat. Ang mga ito ay matalas, mapanuri, at puno ng panganib. Ang kanyang pagkakahawak ay parang isang posas na bakal. Anong ginawa mo sa akin? Pulong niya. Ang kanyang boses ay magaspang, ngunit kuno ng banta. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang mukha. Ano ang ipinainom mo sa akin? Pitkishak, sino ka? Sa halit na matakot, isang kislap ng galit ang sumilay sa mga mata ni Tala. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit lalo lang humigpit ang pagkakahawak ni Mateo. Pitawan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmadong ngunit may diin. Mumisis si Mateo, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sasagutin mo muna ang tanong ko. Tinitigan siya ni Tala. Ang kanyang tapang ay bumalik. Ako ang taong nagligtas sa buhay mo. 2 beses na. Kung ayaw mong mamatay, Inoong Di Marco, mas mabuting humiga ka lang diyan at manahimik. Nagulat si Mateo sa kanyang katapangan. Walang sinuman, kahit kailan, ang nakipag-usap sa kanya ng ganito. Ang mga tao ay yumuyuko sa kanya, natatakot sa kanya, o sinusubukang makuha ang kanyang pabor. Ngunit ang babaeng ito, inahamon siya. Sa isang iglap, ang kanyang galit ay napalitan ng isang bagay na iba.
isang kuryosidad na may halong inis. Pinitawan niya ang kanyang pulso. Nanahad. Iwan ng pulang marka. Humiga siya muli, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umali kay Tala. Pinapanood ang bawat galaw niya na parang isang agila na nagbabantay sa kanyang biktima. Ang pagbabago ay dumating isang linggo pagkatapos sa anyunig. Henry Tan, isang matandang business tycoon at isa sa pinakamahalagang kasosyo ng DeMarco Corporation. Siya ay dumalaw upang personal na makita ang kalagayan ni Maikio. Si Don Alejandro ang isang maliit na pribadong hapunan para sa kanya. Habang uusap sila tungkol sa negosyo sa Marangyang Silid, kainan, biglang napahawak An sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at nabaluktot sa sakit. Ang ulo ko, ang migraine ko, daing niya, halos hindi makahinga. Ito ay isang kilalang problema. Sige. Tan ay nagdurusa sa malalang migraine sa loob ng maraming taon at walang doktor o gamot ang nakapagbigay sa kanya ng lunas. Nagkagulo ang mga katulong. Ipinatawag ang personal na doktor ng pamilya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Tala, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, ay lumapit. Ginoo, kung papayagan ninyo ako, sabi niya sa isang mahinahon at may awtoridad na boses. Tumingin si Don Alejandro sa kanya, aalinlangan. Ngunit ang paghihirap ni Tan ay nagtulak sa kanya na tumango. Lumumod si Tala sa tabi ng upuan ni Tan. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng may hindi kapani, paniwalang bilis at katumpakan. Gamit ang kanyang hinlalaki at hintuturo. Marahan, ngunit mariin niyang pinindot ang 2 punto sa sentido ni Tan, at ang isa pang daliri ay pinindot ang 1 punto sa likod ng kanyang batok. Nanatili siya sa posisyong iyon sa loob ng halos 1 minuto. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sa konsentrasyon. Sa pagkabigla ng lahat, ang pagdaing ni Tan ay huminto. Ang pagkunot ng kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang sakit ay nawala. Nawala na. Bulong niya, hindi makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, ngayon nang ito nawala ng ganito kabilis. Lahat ay nakatingin kay Tala na may pagkamangha. Ngunit walang sinuman ang mas nakatutok kaysa kay Maityo. Mula sa kanyang upuan, sa dulo ng mesa, pinanood niya ang lahat. Nakita niya ang paraan ng paggalaw ng mga daliri ni Tala. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Tan. Ang kanyang utak, na sinanay sa lohika at katotohanan, ay hindi maiproseso ang nakikita niya. Hindi ito himala. Hindi ito swerte. Ito ay isang kasanayan. Isang kasanayan na hindi niya maintindihan at ang anumang hindi niya maintindihan ay isang banta. Sa unang pagkakataon mula nang magising siya, ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kislap ng pagkamangha at isang matinding interes. Ang babaeng ito ay hindi lang isang hamak na janitor na may kakaibang kaalaman. Siya ay isang bagay na higit pa, isang bagay na mapanganib. Isang bagay na kailangan niyang kontrolin. Kinagabihan, habang aayos si Tala sa kanyang silid, bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Mateo. Nakatayo sa sarili niyang mga paa sa unang pagkakataon nang walang tulong. Nakasuot siya ng itim na sutlang robe, at kahit na medyo payat pa ang kanyang presensya, ay pumuno sa silid na nagpapakipot sa espasyo. Hindi siya nagsalita. Sa halip,
Inihagis niya ang isang manipis na folder sa kama. Nagkalat ang mga papel. Ano ito? Tanong ni Tala. Isang kontrata, sabi ni Maitio. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay may layunin. Basahin mo. Kinuha ni Tala ang isang papel. Ito ay isang legal na dokumento, puno ng mga sugnay at mga tuntunin. Ngunit ang pinakabuod nito ay simple. 100,000,000 piso. Kapalit nito, si Tala Reyes ay magiging pag-ari ng DiMarco Corporation, particular ni Maito DiMarco. Ang kanyang mga serbisyo, ang kanyang mga kasanayan, ang kanyang kaalaman, maging ang kanyang oras, ay eksklusibong magiging para sa kanya. Ang kontrata ay may isang partikular na sugnay. Hanapin ng taong nagtangkang pumatay sa akin at maging aking sandata laban sa lahat ng aking mga kaaway. Ang lahat ng iyong kakayahan ay aari ko na. Sabi ni Maitio, na parang nagbabasa ng isang ulat sa negosyo. Tumingin si Tala mula sa papel, patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata, na karaniwang kalmado, ay aalab ngayon sa isang apoy na matagal nang natutulog. Ang kakayahan ko ay para sa pagpapagaling, hindi para sa pagiging sandata, sabi niya. Lahat ay maaaring maging sandata sa tamang mga kamay, sagot ni Maitio. Pirmahan mo na. Sa halip na kunin ang panulat, dahang kinuha ni Tala ang lahat ng mga papel. Hinawakan niya ang mga ito sa kanyang dalawang kamay. At sa harap mismo ng hindi makapaniwalang mga mata ni Maitio DiMarco, pinunit niya ang mga ito sa gitna. At muli, hanggang sa ang mga ito ay naging maliliit na piraso lamang. Ang tunog ng napupulit na papel ay ang tanging ingay sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang buhay ay hindi ibinebenta, Ginoong DiMarco, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng takot. At hindi ako sandata ang kahit sino. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanila. Inaasahan ni Tala ang pagsabog ng galit. Isang sigaw o baka kahit isang pananakit. Ngunit ang ginawa ni Maitio ay mas nakakatakot. Ngumiti siya. Isang malamig, walang kagalakan na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kawili, Willie, bulong niya. Ikaw ang unang tao na tumanggi sa akin. At dahil diyan, mas lalo kong gugustuhin makuha ka. Sa isang mabilis na kilos, sinukol niya si Tala sa pader. Ang kanyang mga braso ay nakakulong sa magkabilang gilid niya. Ang katawan niya ay halos dumikit sa kanya, at naramdaman ni Tala ang init na nagmumula sa kanya. Ang amoy niya, isang halo ng mamahaling sabon at gamot, ay sumalakay sa kanyang mga pandama. Ibinaba niya ang kanyang mukha, hanggang sa ang kanilang mga labi ay ilang pulgada na lang ang layo. Mapipilitan kang pumayag, Tala Reyes, bulong niya. Ang kanyang mainit na hininga ay tumatama sa kanyang balat. Dahil may mga paraan ako para mapaluhod ka at magmakaawa sa akin. Ang hangin sa mansyon ng DiMarco ay nagbago. Hindi na ito simpleng tensyon sa pagitan ng isang pasyente at ng kanyang tagapag-alaga. Ito ay naging isang komplikadong laro ng pusa at taga, isang labanan ng kapangyarihan kung saan ang bawat tingin at bawat salita ay may bigat. Matapos ang gabi kung kailan pinunit ni Tala ang kontrata, lalong maging mapanuri si Maitio sa kanya. Ang pagtanggi niya ay hindi nakabawas sa interes nito. Sa halip, ito ay nagsilbing gasolina sa isang apoy na matagal nang natutulog sa loob niya, ang pagnanais na angkinin ng isang bagay na hindi basta makukuha. Ipinagpatuloy niya ang uutos kay Marco
ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay na hukay ng pinakamalalim na lihim ng pamilya Reyes. Hindi nagtagal, isang manipis na folder na may markang confidential ang dumating sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ang kwento ng isang angkan, isang pamilya ng mga manggagamot na iginagalang sa kanilang probinsya, kilala sa kanilang kaalaman sa mga halamang gamot na nagpapagaling ng mga karamdamang sumuko na ang modernong medisina. Ngunit 10 taon na ang nakalipas, ang kanilang pangalan ay nadumisan ng isang trahedya. Isang kilalang negosyante ang namatay, umano matapos uminom ng gamot na inihanda ng lolo ni Tala. Isang iskandalo ang sumabog. Ang pamilya Reyes ay tinawag na mga mamamatay. Ang kanilang tradisyon ay tinawag na pangkukulam. Sila ay nawalan ng lahat, karangalan, kabuhayan, at tiwala ng mga tao. Ngunit may isang detalye sa report na kuminta sa isipan ni Matthew. Ang kumpanyang parmasyutiko na pinaka-agresibong tumuligsa sa mga Reyes at bumili ng kanilang mga lupain sa napakababang halaga matapos ang iskandalo ay ang Pharmacorp, isang kumpanya kung saan ang pamilya Fortalejo ay may malaking investment. Biglang nagkaroon ng anyo ang mga anino. Ang lahat ay ugnay. Hindi ito isang simpleng kaso ng malpractice. Ito ay isang kalkuladong pagwasak. Ang pagdududa ni Matthew kay Tala ay unting napalitan ang isang bagay na mas komplikado, isang pagkaunawa sa pinagmulan ng kanyang lakas. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang kalasad na hinubog ng sakit. Habang si Matthew ay abala sa pagkonekta ng mga tudok, si Isabel Fortalejo naman ay gumagawa ng sarili niyang mga hakbang. Lamdam niya ang pagbabago sa hangin. Ang presensya ni Tala sa mansyon ay parang isang tinig na nakabaon sa kanyang lalamunan. Ang paraan ng pagtingin ni Matthew sa babaeng iyon, hindi na ito simpleng pagkainis. Mayroon ng kislat ng mapanganib na interes. Kailangan niyang kumilos bago pa man mahuli ang lahat. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at yaman upang hanapin ang isang pangalan mula sa nakaraan, Enzo. Ang iisang anak ng negosyanteng namatay. Ngayon, si Enzo ay isang lalaking lugmok sa utang at bisyo. Mabilis siyang natunton ni Isabel sa isang maruming kasino sa ilalim ng lupa. Inilatag niya ang kanyang alok sa isang lamesang amoy alak at desperasyon, isang malaking halaga ng pera at isang pangako na bubuksan muli ang kaso ng kanyang ama at bibigyan ito ng hustisya. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumitaw sa tamang oras at sa tamang lugar at gampanan ang papel ng isang naulilang anak na sumisigaw ng katarungan. Ang mga mata ni Enzo na kanina walang buhay ay apoy sa galit at kasakiman. Pumayag siya ng walang aalinlangan. Ang taunang charity gala ng Luke's Hospital ay ang pinakamalaking social event ng taon para sa mga elite ng Maynila. Ito ay isang gabi ng pagpapanggap, kung saan ang mga donasyon ay isinusulat sa malalaking tseke sa harap ng mga kamera, at ang mga alyansa ay nabubuo sa pagitan ang mga pagigop ng champagne. Ipinatawag ni Don Alejandro si Tala sa kanyang opisina ilang araw bago ang gala. Darating ka sa gala bilang panauhin ng pamilya Di Marco. Sabi ng matandang Di Marco, ang kanyang boses ay walang lugar para sa pagtanggi. Ikaw ang nagligtas sa buhay ng aking anak. Nararapat lamang na makita ka ng lahat. Nais tumanggi ni Tala. Ang mundong yun isang mundo ng kinang, at pagkukunwari ay hindi para sa kanya. Ngulit alam niyang walang saysay ang pagtutol.
Sa gabi ng gala, isang katulong ang kumatok sa kanyang silid, dala ang isang malaking kahon. Sa loob nito ay isang danit. Hindi ito isang grandiosong gown na puno ng mga sequins o beads. Ito ay isang simpleng slip dress na gawa sa pinakamataas na uri ng seda na may kulay na tila sinag ng buwan. Simple ito, ngunit ang pagkakagawa at ang tela ay sumisigaw ng karangyaan na mas matindi pa kaysa sa anumang kumikinang nahiyas. May kasama itong isang maliit na card. Walang nakasulat, tanging ang initial lamang. Naintindihan ni Tala. Ito ay isang utos mula kay Meteo. Hindi siya binibigyan ng pagpipilian, binibigyan siya ng uniforme para sa labanang hindi niya pinili. Habang isinusuot niya ang damit, naramdaman niya ang malamig na seda sa kanyang balat na parang isang yakap at isang kadena ng sabay. Nang humarap siya sa salamin, isang estranghero ang tumingin pabalik sa kanya. Ang kanyang karaniwang simpleng anyo ay napalitan ng isang ethereal na kagandahan. Pumasok si Mateo sa kanyang silid nang hindi kumakatok, isang ugali na nakasanayan na niya. Natigilan ito ng sandali. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na tuksedo na nagpapatingkad sa kanyang matitpunong pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay mas madilim at mas malalim kaysa dati. Sinuri niya si Tala mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay matalim na tila sinusuri ang isang mamahaling obra. Isang halos hindi mahahalata na kislap ng paghanga ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling natabunan ng karaniwang lamig. Hindi masama, sabi niya, ang kanyang boses ay baritonong bulong. Halika na. Ang Grand Ballroom ng hotel ay isang dagat ng mga diamante at kapangyarihan. Ang mga kristal na ara niya ay kumikinang na parang mga bituin sa itaas, at ang tunog ng isang string quartet ay humahalo sa mahinang bulungan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Pagpasok ni Mateo at Tala, lahat ng usapan ay huninto. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Kay Mateo, ang tagapagmana, na bumangon mula sa mga patay, at sa misteryosong babae sa kanyang tabi. Ang kanyang simpleng damit ay isang malakas na pahayag sa gitna ng karagatan ng mga maranyang gawan. Ito ay nagpapahiwatig na hindi niya kailangan ng palamuti upang mapansin. Siya ang palamuti. Nakita nila si Isabel malapit sa isang ice sculpture. Nakasuot siya ng isang nagniningning na pulang gown na yakap ang kanyang perpektong katawan na may isang kwintas na diamante na nagkakahalaga ng isang mansyon. Siya ay isang diyosa ng apoy, maganda at mapangani. Ngunit nang makita niya si Tala sa tabi ni Mateo, ang kanyang ngiti ay bahagyang nanigas. Ang simpleng kagandahan ni Tala ay isang insulto sa kanyang pinaghirapang karangahan. Mateo, darling, you look wonderful, sabi ni Isabel. Lumapit at humalik sa pisngi ni Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tala na may matamis na lason. At isinama mo pala ang iyong nurse. How does who owes you to be your night off? Si Tala ay hindi ko nurse. Siya ang aking panauhin. Malamig na tugon ni Mateo. Ang kanyang kamay ay bahagyang humawak sa baywang ni Tala, isang kilos ng aari na hindi nakaligtas sa paningin ng lahat. Ang gabi ay nagpatuloy sa isang ulap ng mga peting ngiti at mga matatalin na tingin. Naramdaman ni Tala ang bawat bulong, ang bawat mapanuring titig. Para siyang isang kakaibang isda sa isang aquarium ng mga pating. Ngunit nanatili siya sa tabi ni Mateo,
Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang postura ay tuwid. Ito ay isang pagganap, at gagawin niya ito nang may dignidad. At pagkatapos, nangyari ito. Sa kalagitnaan ng talumpati ng chairman ng ospital, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang pumuno sa dilin. Pagkalipas ng ilang segundo, isang sulong spotlight ang bumukas, hindi sa entablado, kundi sa gitna ng ballroom. At sa ilalim ng liwanag na iyon, nakatayo si Tala, na nagulat at nalito. Mula sa dilin, isang lalaking gusgusin ang lumitaw, tumakbo at lumuhod sa paanan ni Tala. Si Enzo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ang kanyang mga damit ay sira. Ikaw, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at sakit, pinalakas ng sound system ng ballroom na malinaw na sinadya. Hindi ko makakalimutan ng mukha mo. Ang mukha ng pamilya ng mga mamamatay, tao. Ang ballroom ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang sumabog na parang mga putok ng barel. Ang mga reporter na naroroon upang cover ang isang charity event ay biglang nakahanap ng isang mas malaking kwento. Ang pamilya mo ang pumatay sa aking ama, patuloy ni Enzo. Ang kanyang mga salita ay tumatagos sa puso ni Tala na parang mga kutsilyo. Inagaw ninyo ang lahat sa amin. Tinawag ninyong gamot ang inyong lason. Mamamatay. Tao. Nakatayo si Tala na parang isang estatwa na gawa sa yelo. Ang ingay sa paligid niya ay nawala. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ni Enzo, at sa likod nito, ang mga alaala na pilit niyang ibinaon sa loob ng 10 taon, ang mga umiiyak na mukha ng kanyang mga magulang, ang mga galit na sigaw ng mga kapitbahay, ang kahihiyan na sumunog sa kanilang pangalan. Ang bangungot ay bumalik. At sa pagkakataong ito ay nangyayari sa harap ng buong mundo. Ang kanyang mukha ay namutla, nawalan ng lahat ng kulay. Sa tabi ni Mikio, si Isabel ay naglagay ng kamay sa kanyang bibig sa isang perpektong pagpapakita ng pagtila. Oh my God, Mikio, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng peting awa. Hindi ko akalain na may ganito siyang nakaraan. Anong kahihiyan sa pamilya natin? Lahat ng mga mata ay nakatuon, ngayon, kay Matthew DeMarco. Ang lahat ay naghihintay. Ano ang gagawin ng makapangyarihang CEO? Itataboy ba niya ang babae? Itatanggi ba niya ito upang protektahan ang reputasyon ng DeMarco? Ito ang lohikal na hakbang, ang inaasahang galaw sa kanilang mundo. Ngunit si Matthew DeMarco ay hindi gumawa ng isang lohikal na bagay. Sa gitna ng nakabibining katahimikan na sumunod sa mga sigaw ni Enzo, sa gitna ng walang tigil na pag-flash ng mga kamera, gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Pagkatapos ay isa pa, bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Hindi niya pinansin si Enzo na nakaluhod. Hindi niya pinansin ang mga reporter. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tala, sa kanyang anyo, na nanginginig sa ilalim ng malupit na liwanag. Nang makarating siya sa harap niya, gumawa siya ng isang bagay na nagpatigil sa paghina ng lahat. Dahan, hinubad niya ang kanyang mamahaling tuxedo jacket. Ang itim na lana, na simbolo ng kanyang kapangyarihan at estado, ay tila isang balabal sa kanyang mga kamay. At sa isang kilos na puno ng hindi inaasahang lambot, ipinatong niya ito sa mga nanginginig na balikat ni Tala. Tinatakpan siya mula sa mga mapanuring mata ng mundo. Hindi pa siya tapos. Hinawakan niya ang kanyang mga balikat at marahan siyang inilapit sa kanya. Inila siya sa isang yakap na protektado at matatag. Ipinatong niya ang baba ni Tala
sa kanyang dibdib, habang ang isang kamay niya ay humahaplos sa kanyang likod. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo at hinarap ang mga kamera, ang mga reporter, ang buong lipunan na nagmamasid. Ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay hindi malakas, ngunit ito ay pumutol sa lahat ng ingay na parang isang talim ng obsidian. Bawat salita ay tumitimbang ang isang panilada ng hindi matitinag na awtoridad. Ang nakaraan niya, ako ang iimbestiga, deklara niya, ang lamig sa kanyang boses ay nagpapanginig sa lahat. Ngunit sa kasalukuyan, siya ay aari ni Matthew DiMarco. Umindo siya sandali, hinayaan ang kanyang mga salita na tumagos. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay tumalin, na parang isang agila na nagmamarka ng kanyang teritoryo. Sino mang magtangkang humipos sa kanya, ay kumakalaban sa akin. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang pagtatanggol. Isang simpleng pahayag ng katotohanan, ang kanyang katotohanan. Isang deklarasyon, ang digmaan, sa sinumang mangahas na tumawid sa kanyang linya. Nang hindi na muling tumingin sa sinuman, hinawakan niya ang kamay ni Tala. Inakay niya ito palayo sa spotlight, palayo sa kaguluhan. Ang dagat ng mga tao ay nahati sa kanilang daraanan, ang mga bulungan ay namatay sa kanilang mga lalamunan. Para silang naglalakad sa gitna ng isang bagyo na sila mismo ang sentro. Naiwan sa gitna ng bolong si Isabel Fotalejo. Ang kanyang perpektong ngiti ay nawala, napalitan ng isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang perpektong plano ay sumabog sa kanyang mukha sa manghang paraan. Hindi niya nawasak si Tala, ginawa lang niya itong isang bagay na mas mahalaga sa mga mata, ang lalaking nais niyang angkinin. Naiwan siya, kasama ang isang bayad na aktor at isang dagat ng skandalo na ngayon ay nakatutok, hindi na kay Tala, kundi sa mismong pundasyon ng pamilya DiMarco. At alam niya, sa sandaling iyon, na ang digmaan ay nagsimula pa lamang. Ang biyahe, pabalik sa mansyon ng DiMarco, ay binalot ng isang nakabibining katahimikan. Ang hangin sa loob ng custom made na Royce ay mas mabigat pa kaysa sa gabi sa labas. Nakaupo si Tala sa malambot na katan na upuan. Ang tuxedo jacket ni Matthew ay nakabalot pa rin sa kanyang mga balikat na parang isang baluti at isang kulungan ng sabay. Ang amoy nito, isang halot ng mamahaling pabango. Kapangyarihan at ang init ng kanyang katawan ay kumapasok sa kanyang mga pandama na nagpapagulo sa kanyang isipan na nais lamang mamanhid. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Nakakuyong sa kanyang kanduman. Ang mga flash ng kamera ay sumasayaw pa rin sa likod ng kanyang mga talukap. At ang mga sigaw ni Enzo ay umuulit-ulit sa kanyang taina na parang isang sirang plaka. Mamamatay. Tao. Lason. Kahihiyan. Si Matthew ay nakaupo sa tapat niya. Hindi sa tabi niya. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na bato na nasisinagan ng mga dumadaang ilaw ng kalye ng Maynila. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya gumagalaw. Ngunit naramdaman ni Tala ang galit na nagmumula sa kanya. Isang tahimik, nagyayalong galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang mga mata na nakatuon sa bintana ay tila nakikita ang isang larangan ng digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Ito ba ang galit na nakadirekta sa kanya dahil sa kahiyang idinulot niya sa pangalan ng DiMarco? O galit ba ito para sa kanya? Hindi niya masabi, at ang kawalan ng katiyakan ay mas masakit pa kaysa sa mga akusasyon. Pagdating nila sa mansyon, bumukas ang malalaking bakal
natarangkahan na parang bibig ng isang halimaw na lalamon sa kanila. Bago pa man makalapit ang driver upang buksan ang pinto, si Matthew ay nasa labas na. Pinuksan niya ang pinto ni Tala at hinawakan ng kanyang braso, hindi sa paraang magaspang. Ngunit may isang bagka, apurang hindi maikakaila. Dinala niya siya sa loob. Ang kanilang mga yapak ay umaalingaw sa malawak na foyer na gawa sa marmol. Nandoon si Don Alejandro. Naghihintay sa paanan ng ingranding hagdanan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan nating mag-usap, sabi ng matanda. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Matthew patungo kay Tala na may bahid ng isang bagay na hindi mabasa. Awa ba o pagkadismaya? Hindi ngayon. Ama, mariing sagot ni Matthew. Kailangan niyang magpahina. Hinila niya si Tala paakyat sa hagdanan. Iniwan ang kanyang ama na nakatayo roon, isang hari sa kanyang kastilyo na hindi masunod ng sariling prinsipe. Hindi siya dinala ni Matthew sa kanyang silid. Dinala niya siya sa sarili niyang master suite. Isang espasyong napakalaki na kaya nang maging isang buong apartment. Ang mga pader ay salamin mula sa sahig hanggang tisangme na nagpapakita ng kumikinang na skyline ng lungsod. Sa isang kilos na hindi niya inaasahan, dinala siya ni Matthew sa banyong mas malaki pa sa dating apartment ni Tala. Pinuksan niya ang isang gripo. At ang tunog ng umaagos na tubig sa isang malaking jacuzzi tub ay pumuno sa katahimikan. Magbabad ka. Pakakalmahin nito ang iyong mga ugat. Utos niya. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, ngunit mayroon pa ring awtoridad. Tumalikod siya upang umalis, ngunit huminto sa may pintuan. Tala, sabi niya, hindi lumingon. Walang sino man ang muling mananakit sa iyo. Ipinapangako ko. At pagkatapos ay umalis siya. Isinara ang pinto sa likuran niya. Iniwan si Tala na napapaligiran ng luho na tila isang panunuya sa sakit na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, sumabog ang bagyo. Ang pangalan ni Tala Reyes at ng pamilya Di Marco ay nasa lahat ng pahayagan, bawat channel ng balita, bawat social media feed. Ang mga headline ay malulupit. Ang nakaraan ng tagapagmana, ang pag-ibig ni Di Marco, anak ng mamamatay, ao. At iskandalo, sa charity gala, isang deklarasyon ng digmaan ni Matthew Di Marco. Ang stock market ay react kaagad. Ang mga share ng Di Marco and Pierre, na karaniwang matatag na parang bato, ay bumagsak ng ilang puntos. Ito ay isang maliit na pagbagsak para sa isang conglomerate, ngunit sapat na upang magdulot ng gulat sa mga miyembro ng board. Ang emergency board meeting ay ipinatawag sa loob ng ilang oras. Ang silid ng kumperensya sa ika-liyang palapag ng Di Marco Tower ay isang pugad ng mga pating na nakasuot ng mga suit na nagkakahalaga ng $1,000. 20 makapangyarihang lalaki at babae ang nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogani. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Si Matthew ay nakaupo sa dulo ng mesa, kalmado at hindi matinag, habang si Don Alejandro ay nakaupo sa kanyang kanan, isang tahimik na toro ng suporta. Matthew, kailangan nating usapan ng pinsahang ito. Simulanig. Velasco, isang matandang miyembro ng board na may puting buhok na. Ang ating reputasyon ay nasa linya. Ang pagtatanggol mo sa babaeng iyon kagabi. Ito ay dalos, isang emosyonal na desisyon na nagkakahalaga na sa atin ng milyon. Ang babaeng iyon, malamig na tugon ni Matthew. Ang kanyang tingin ay tumagos kay Velasco na parang isang punyal na yelo. Ay ang taong nagligtas sa aking buhay. Isang katotohanang tila nakalimutan.
na ninyong lahat. Ngunit ang kanyang nakaraan, ang mga paratang, Mateo, ang publiko ay hindi nagpapatawad. Giit ng isa pa, kailangan mong itakol siya. Maglabas ng isang pahayag. Sabihin mong ikaw ay nalinlang. Putulin ang lahat ng ugnayan. Ito ang tanging paraan mo pang kontrolin ang pinsala. Natawa si Mateo, isang tunog na walang kadalakan at puno ng paghamak. Kontrolin ang pinsala. Bakit ko kukontrolin ang isang bagay na ako mismo ang nagsimula? Tumayo siya. Ang kanyang presensya ay biglang pumuno sa buong silid, na nagpatahimik sa lahat. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at yumuko ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa bawat mukha sa silid. Makinig kayong lahat at makinig kayong mabuti. Ang DeMarco Emperor ay hindi yumuyuko sa opinyon ng publiko. Hinuhubog natin ito. Ang babaeng yon, si Tala Reyes, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ang kanyang pangalan ay aking lilinisin. At sinuman sa inyo na isip na hamunin ako sa bagay na ito ay malugod na maaring magbenta ng kanilang mga share na yun din. Titiyakin kong personal na bibilhin ko ang mga ito sa kalahati ng kasalukuyang presyo. Isang nakakakilabot na katahimikan ang sumunod. Walang sinuman ang nangahas na huminga. Ang banta ay malinaw. Ang hamon ay inilatag. Ito ay hindi na isang pulong, ito ay isang deklarasyon ng ganap na kapangyarihan. Si Don Alejandro ay bahagyang ngumiti sa sarili. Ito ang kanyang anak, isang tunay na DeMarco. Sa halip na magdaos ng isang magulong press conference kung saan ang mga reporter ay uunahan sa pagtatanong, ginawa ng mga DeMarco ang kanilang galaw sa paraang epektibo sa pamamagitan ng ganap na kontrol. Nang gabing iyon, sa primetime television, lahat ng pangunahing network ay biglang nag-cut sa kanilang regular na programming para sa isang espesyal na ulat. Walang komersyal. Walang anunsyo. Ang inyang logo ng DeMarco Emperor ang lumitaw sa screen na sinundan ng isang itim na screen na may puting teksto, ang katotohanan. Ang sumunod ay isang 15 minutong investigative documentary na ginawa ng may kalidad at katumpakan na kayang bayaran lamang ng DeMarco. Nagsimula ito sa kuwento ng pamilya Reyes, ipinapakita ang mga lumang larawan ng isang masaya at iginagalang na ang kanang mga manggagamot na tumutulong sa kanilang komunidad. Pagkatapos, ay ipinakita nito ang trahedya. Ngunit sa halip na umasa sa mga lumang headline, nagpakita sila ng mga bagong ebidensya. Isang kilalang cardiologist ang lumabas sa kamera. Ipinapayuwanag ang isang bihirang hereditary heart condition na mayroon ang pamilya ng negosyadeng namatay. Ipinakita niya ang mga medical records na nakuha ng mga investigador ni Maitso na nagpapatunay na ang lalaki ay namatay dahil sa inom ng isang ipinagbabawal na gamot na pampalakas na trigger sa kanyang kondisyon, isang gamot na wala sa reseta ng lolo ni Tala. Pagkatapos ay lumipat ang focus sa PharmaCorp. Ipinakita ng dokumentaryo ang isang trail ng pera na uugnay sa kumpanya sa mga peking saksi at sa media campaign na sumira sa mga Reyes, 10 taon na ang nakalipas. Ipinakita nila kung paano binili ng PharmaCorp, isang kumpanya kung saan malaki ang investment, ang pamilya Fortalejo, ang lupain ng mga Reyes, sa napakababang halaga matapos silang mapilitang umalis. Ang motibo ay malinaw, alisin ang isang kakumpetensya sa larangan ng herbal medicine at agawin ang kanilang mga lupain na mayaman sa mga halamang gamot. At pagkatapos ay dumating ang panghuling dagok. Ang pinakamatinding ebidensya.
Isang audio recording. Ang malinaw na boses ni Isabel Fortalejo ay pumuno sa error na record mula sa isang hidden microphone na dala ni Enzo sa kanilang pod. Uusap sa kasino. Wala akong pakialam sa katotohanan, Enzo. Ang kailangan ko ay isang palabas. Lumuhod ka, umiyak ka, isigaw mo na pinatay nila ang amang mo, gawin mong kapani, paniwala. Iyakin kong magiging mayaman ka at sisirain natin ang munting tagapagligtas na yon. At mababawi ko ang aking matyo. Ang katahimikan, pagkatapos ng recording, ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang buong Pilipinas ay nakarinig sa pagtatapat. Ang panlilinlang. Ang kasamaan. Sa mansyon, pinapanood ni Tala ang lahat. Sa isang TV sa library, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatayo si Maetyo sa tabi ng bintana. Nakatalikod sa screen, na tila alam na niya ang bawat segundo nito. Nang matapos ang broadcast, lumingon siya kay Tala. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malamig, ay mayroong kakaibang init. Ang fallout ay mabilis at brutal. Ang spark ng Fortalejo ay bumulusok pababa na parang isang bato na inihulog mula sa isang bangin. Sa loob ng 24 na oras, nawalan sila ng kalahati ng kanilang halaga. Ang pamilya Fortalejo, upang iligtas ang anumang natitila sa kanilang pangalan, ay naglabas ng isang pahayag na idinatatwa si Isabel. Tinatawag siyang isang kahihiyan at pinuputol ang lahat ng ugnayan sa kanya. Si Isabel Fortalejo, ang reyna ng alta sosyedad, ay biglang naging isang outcast na nahaharap sa maraming kaso, kabilang ang paninirang puri at pananabotahe sa korporasyon. Ang Di Marco Inter, sa kabilang banda, ay hindi lamang nakabawi, ang kanilang stock ay tumaas sa isang all-time high. Sila ay pinuri dahil sa kanilang katapangan at integridad. Nanalo si Mateo sa digmaan nang hindi man lang nagpaputok ng isang bala sa publiko. Ginawa niya ito nang may kirurhikong katumpakan sa paraang Di Marco. Tilang gabi, pagtatapos, ay himik na ang lahat. Ang bagyo ay lumipas na, nag-iwan ng isang malinaw at mabituin kalangitan. Hindi makatulog si Tala. Lumabas siya sa haldin. Ang malamig na hamob sa damo ay dumadampis sa kanyang mga paa. Ang hangin ay puno ng matamis na amoy ng sambaghita. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo si Mateo, nakatingala sa buwan. Naramdaman niya ang kanyang presensya at lumingon. Sa liwanag ng buwan, ang kanyang mga matitigas na linya ay tila lumambot. Lumapit siya, bawat hakbang ay may aalinlangan at pasasalamat. Salamat, Mateo. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Salamat sa lahat. Umarap si Mateo sa kanya, ang kanilang mga katawan ay ilang pulgada na lamang ang layo. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa likod ng kanyang palad. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Tala. Ginawa ko ito para sa akin. Nagtatakang tumingin si Tala sa kanya. Bago ka dumating, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay malalim at sinsero. Ang buhay ko ay isang serye ng mga transaksyon at mga kalkulasyon. Ang aking puso, ito ay isang organ lamang na nagbobomba ng dugo upang panatilihin akong gumagana. Ang bawat paggising ay para sa isang bagong pananakop, isang bagong deal. Maging ang aking kamatayan ay isang negosyong hindi natapos. Walang kulay, walang init, walang tibok. Titinaas niya ang kanyang tingin mula sa kanilang mga kamay patungo sa kanyang mga mata.
Pagtatapos ay dumating ka. Ipinaglaban mo ang isang buhay na isinuko na ng lahat. Pinilit mong pakinggan ang isang tibok na wala nang nakakarinig. Ikaw, ipinaalala mo sa akin na ang buhay ko ay mayroon palang tibok. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Tala, ngunit hindi dahil sa sakit. Ang mga ito ay mga luhang hindi niya alam na kaya pa niyang ilabas. Hindi siya lumuhod. Hindi iyon ang kanyang estilo. Sa halip, tumayo siyang mas matuwid, mas marangal, at tiningnan siya ng diretso sa mga mata na parang ang kaluluwa niya ay nakikipag-usap sa kaluluwa nito. Tala Reyes, papayag, tabang ang ating mga tibok ng puso ay maging isa, magpakailanan. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang singsing na diamante ang kanyang inilabas. Ito ay isang pulsras. Gawa ito sa isang uri ng sinaunang jade, kulay berdeng lumot na may mga ugat na parang ginto. Ito ay simple, ngunit napakaganda, na may isang enerhiyang tila humihina. Ito ay pag-aari ng iyong lola sa tuhod, paliwanag ni Matthew, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Ang bato ng kapayapaan. Sinasabing pinapakalma nito ang sinumang may suot nito. Matagal ko itong ipinahanap. Ibinabalik ko sa iyo ang isang piraso ng iyong nakaraan upang makasama mo sa pagbuo ng ating kinabukasan. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Tala habang dahan-dahang isinusuot ni Matthew ang pulseras sa kanyang pulso. Ang malamig na jade ay tila uminit sa pagdampi sa kanyang balat. Ito ay higit pa sa isang alahas. Ito ay pagbabalik ng karangalan. Ito ay pag-unawa. Ito ay pag-ibig. Wala siyang masabi. Tanging isang tango lang ang kanyang naisagot. Isang tango na naglalaman ng lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pag-asa at lahat ng kanyang pagmamahal. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa isang hardin na naging saksi sa kanilang tahimik na digmaan, hinalikan siya ni Matthew DeMarco. Ito ay hindi isang halik ng pag-aari o pagnanasa, kundi isang halik ng pangako, isang pangako ng isang walang hanggang tibok ng puso. Isang taon makalipas ang DeMarco Reyes Institute of Traditional and Modern Medicine ay nakatayo na ngayon bilang isang testamento sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagbabago. Isang architectural na obra maestra ng salamin, bakal, at kahoy na may mga hardin ng mga halamang gamot na nakapalibot dito. Ito ang naging pinakaprestihiyosong sentrong medikal sa buong Asya, kung saan ang mga sinaunang kaalaman ay nakikipag-ugnayan sa pinakabagong teknolohiya. Sa pinuno nito, bilang direktor, ay si Tala Reyes, hindi na ang tahimik na tagapaglinis, kundi isang iginagalang na pinuno na ang bawat salita ay may bigat ng karunungan at karanasan. Si Matthew DeMarco ay nanatiling si Matthew DeMarco, ang walang awa na CEO, ang lobo ng corporate code. Ang kanyang imperyo ay lalo pang lumago. Ngunit may isang pagbabago na alam ng lahat, ngunit walang nangahas na banggitin. Mayroong isang lambot sa kanyang mga mata na lumalabas lamang kapag ang pangalan ng kanyang asawa ay nababanggit. Mayroong isang linya sa kanyang schedule na hindi maaaring galawin. Ang oras na inilalaan niya para umuwi sa kanya. Isang hapon, abala si Tala sa kanyang klinika, marahang sinusuri ang pulso ng isang matandang pasyente. Ang kanyang konsentrasyon ay ganap. Ang kanyang mga daliri ay tila nakakabasa ng mga kwentong hindi kayang sabihin ng mga salita. Isang pamilyal na presensya ang pumasok sa silid ng walang katok. Hindi na kailangang lumingon ni Tala. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Matthew sa kanyang likuan. Dahan,
Ipinulupot nito ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Hinila siya papalapit sa kanyang matigas na dibdib. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Tala, ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang liid. Hindi siya nagsalita. Hindi niya inistorbo ang kanyang ginagawa. Ipinikit lamang niya ang kanyang mga mata, ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanya. Sa katahimikan ng silid, sa gitna ng amoy ng mga halamang gamot at antiseptic, nahanap niya ang kanyang santuaryo. Ang mundo sa labas, kasama ang mga dihil, mga laban, at mga ingay nito ay nawala. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng ito sa kanyang mga bisig, ang ritmo ng kanyang paghina, ang tibok ng kanyang puso, na tumutugma sa kanya. Ito iyon. Ang kapayapaang hindi niya alam na hinahanap niya. Ang kanyang walang hanggang tibok ng puso.